Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin ako nanakaw pero naubos na. So, wala na. Mahirap kayo. Putang ina. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you gave the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, sir. We gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. Hindi ka nagbigay ng order kay General Marbil na isa ka isa sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the boarding of the plane. Categorically, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Ay, nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last. Tapusin mo na. That is my philosophy. Nakakahiyang Senado yan. And si Rodrigo Duterteng demonyong yan, kayang-kaya niya talagang paglaruan. Senado yan. And si Rodrigo Duterteng demonyong yan, kayang-kaya niya talagang paglaruan kung ano ang kahinaan ng lipunang Pilipino. Ano ang kahinaan ng mga institusyon natin dito sa Pilipinas. Alam niya na kahit sabihin niya na gusto niyang pumatay sa mga maraming ways na sasabihin niya. Sasabihin niya, kunwari, ay sasabihan niya ang pulis, na-encourage siya manlaban, pag nanlaban, pumatay, which is just a euphemism for murder. Alam niya na makakalusot siya dahil mahina ang mga institusyon natin sa Pilipinas. Hindi siya kayang elitisin, hindi siya kayang singilin, walang accountability ang mga tulad niyang mga mamamatay tao. Nakaya niya at nababasa niya ang weakness ng institutions natin sa Pilipinas. Kaya alam niya, lahat ng mga ginagawa niya, kalkulado niya. Walang kakayanan ang ating gobyerno, ang ating sistema ng hustisya na siya ay hahabulin at ikukulong. At matagal na panahon na walang kakayanan, walang kapasidad ang ating lipunan na litisin ang mga mamamatay tao. Walang kapasidad. Kaya ginagamit niya yon at gumagamit siya ng mga matagal nang nakasulat dito sa librong yung 48 Laws of Power. Gusto ko lang ipakita kung ano ang mga ginagamit niya, mga rules sa 48 Laws of Power. Itong si Rodrigo na ito, ang dali-daling basahin. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga Pilipino ay manghang-mangha. Basang-basa naman siya. Kung iisipin mo, kung tutuusin mo, itong si Rodrigo, kung wala lang yan posisyon o power, nakita mo yang matandang hukluban lang yan. Matandang hukluban, hindi niya kayang pumatay na siya ang pumamatay. Kailangan niyang gumamit ng kapangyarihan, ng pera, ng reward system. Pero siya mismo, kung siya mismo ang pumatay, hindi niya kayang gawin yon. Kung siya mismo magtatapang-tapangan, hindi niya kaya yon. Kailangan niyang gumamit ng mga pulis na binabayaran at gagawin niyang killer para magtapang-tapangan. Alam mo yung si Rodrigo na yan, once na kinol mo yung kanyang threat, urong yan. Urong. Anong sabi sa kanya ni Marrojas? Sabi niya, suntukan sila ni Marrojas. Sabi ni Marrojas, suntukan tayo. Urong. Anong sabi sa kanya na gusto niyang makipagduelo sa Davao?
na kinol ang kanyang duelo, urong. Duwag yan. Gumagamit ng pulis na binabayaran. Kung siya mismo ang gumawa nun, sige nga, tatagal kaya siya? Tatagal kaya siya? Siya kaya magdala ng sariling baril? Siya kaya ang pumatay? Tatagal kaya siya? Hindi yan tatagal. Kita nyo naman ang itsura, di ba? Matandang hukluban. Wala na dapat power yan. Dapat yan ay madali na lang bitayin. Madaling bitayin. Pero kayang-kaya niyang paglaruan ang kahinaan ng ating sistema dahil ang kahinaan ng ating sistema ay hindi siya kayang bigyan ng accountability dahil inutil ang ating mga institusyon, ang ating mga senado, inutil sa mga tulad niyang ganyan at nababasa niya ng matindi, nababasa niyang klarong-klaro. He could just run circles around the senators. And he knows, ang mga senador na yan, si Risa Ontiveros lang ang matapang, ang lahat dyan duwag. Duwag. Si Pimentel ay duwag. Si Bato de la Rosa ay tao niya. Si Robin Padilla ay walang alam. Bobo. O kayang-kaya niyang he could run around circles and he could just simply apply yung mga 48 laws of power at pinaglalaruan niya lang lahat. Pinaglalaruan niya and nandirito lahat yan. In a nutshell, ang ginagawa ni Rodrigo, he simply unsettles everyone. Unsettles everyone, he becomes unpredictable, and he's very adept in applying kung anong nakalagay dito sa 48 laws of power. Being unpredictable, unsettled people, admit some, surrender tactic. Diba? Pero the thing is, dinideceive niya ang lahat. You know, the reason kung bakit ako nagre-react ng ganito, kasi kitang-kita ko kung gaano ka-loser yung taong yan. Loser! Loser! And, ang aking lingwahe ay nanggagaling sa fact na sila ay loser talaga. Na kung hindi lang tayo magpapaloko sa mga tulad ni Rodrigo, kung hindi lang tayo magpapaloko sa mga tulad niyan, walang power sa atin yan. Wala. Zero. Mamamatay na nga yan eh. Zero. That's the reason why, pagdating sa elite, wala akong keme sa lingwahe, sa lahat. I will mock the elite. Dahil they don't deserve my respect. I will mock them para makita ng lahat na wala yang mga yan, ampaw yang mga yan. At ang totoong power ay nasa ating taong bayan na inaapi nila. Kaya tingnan nyo si Rodrigo for what he is. He is an old man, about to die. He is not charismatic at all. He does not articulate well. He is kind of cuckoo. He cannot even articulate. And I don't really understand kung bakit sa lipunang Pilipino yang si Rodrigo ay nakakapangloko pa. Hindi ko talaga maintindihan. Baka naman ang lipunang Pilipino ay going to the dogs na talaga. Kung may naniniwala pa dyan, sa matandang hukluban na yan, going to the dogs na talaga ang lipunang Pilipino. Going to the dogs. Kaya, hanggat hindi natin kayang bitayin yan at parusahan ang ganyang boomer na yan, ang ganyang bobo na yan, bobo yan, bobo. Bobo. Okay? Mamamatay tao yan. Hindi yan tinotolerate sa lipunan natin. At hanggang hindi natin matanggap yan, ang lipunang Pilipino are really going to the dogs. Going to the dogs. And I will not tire
of reminding that we deserve better. We deserve better. Yan lang ang masasabi ko yan. Walang intelligence, walang smart discourse ang ma-generate sa ganyang performance ng isang mediocrity na tinatawag nating Rodrigo Duterte. Wala. Yan lang at maraming salamat.